naanata sa generation or sa age of compromise. Daghang mga churches karon nga ang world standard na ang higher kaysa God's standard. Okay? Ang standard sa Ginoo na siya na discount, okay? Ang standard sa Ginoo na discount o niya ning overprice ang standard sa kalibutan. Kung baga sa panahon sa pandemic, no, na makita nimo nga na reset ang kalibutan. Kung matuta sa gingharian sa Dios, ang pagpangalagad sa Ginoo karon nahimo na siyang murag rituals. Wala na gyud siya na hatagan og dako kaayo nga value. Dili na kayo siya importante. And dagang mga churches karon, no, dagang simbahan karon nga kumbaga mo nang gibutangan ako word supposedly the power of compromise. Gibutangan ako word deceptive, kaya kanang word nga deceptive dili mahalata. Okay? Dili lang nimo mapansin nga ang church is operating in compromise. Ang word nga compromise is ang isa ka tiil nasa word of God o naa sa Ginoo, ang isa ka tiil naa sa kalibutan. Inig ka Domingo, you look godly, pero after sa Domingo, ang imong isa ka tiil naa sa kalibutan. Kumbaga, nanginabuhi ka sa duha ka Ginoo. So, nahimo siyang deceptive kay abi nimo Ginoo paghihapon ang imong gihimo. Okay? So, atong sabtuning word nga compromise kay guwapo kayo nga mga lagad sa Ginoo nga dili compromise, at the same time naata sa church nga wala ga compromise, no, as much as possible, no, ang church is atong i-protect. Okay? This subject help us to protect the church. Kay ang spirit of compromise naga-operate, nagasugod siya sa single individual, dayon kay gitolerate man, tungod kay gitolerate nan ang tibuok church na damay. Okay? So una, no, we must protect the church from compromise or compromising. Basta compromise. Okay? So, number one is reducing God's word to the standard of this world. Ma-reduce ang word standard o God's word into the standard of this world. Okay? Example lang na, no? Ang mga backup singer, walay prayer life. Pag ang backup singer, mga gwapog tingog, ang tawag siya professionalism. No? Pag ang mga choir singer, mga gwapog tingog, professionalism. Pero kung ang mga backup singer, ang mga musicians, ang mga minister, walay prayer life. Meaning sa prayer life na ay personal encounter with God. Kay daghang Christian, Christian sila by culture, dili sila Christian by conversion. So lahi, no? Kanang Christian by conversion meaning na ay personal encounter. Ang Christian by culture, wala lang, nabilong lang ka sa environment ng mga Christian. Okay? So, one Hillsong musicians, ako nakastorya, no? Na ako'y friend nga isa sa mga musicians sa Hillsong, sa gawas niya, naana siya diri karon, dugay siya dito sa unang panahon. Accordingly, di na ko tananon ha, dili na ko pwede nga tanan Hillsong. Kundi sa church lang nga asa siya nabilong. Mutanaw ta sa Hillsong Church, vibrant and ano man gyud kayo, no? Kanang lami kay tanaw ng ilang worship. Okay? After daw sa ilang kuan, sa ilang concert, sa ilang worship,
Ang mga musician, kabalo mo sa States, mag-happy-happy. And some of them, nagainom. After sa ilang concert, ha? And he is a part of the music team. So, muna gitawag na to nga, dangerous kaayo pag ang church ma-compromise. Okay? Muna nga, every time I talk to people, no? Every time I deal with people, na yung mga counseling, na yung mga correction, na yung mga kanang friendship, I always use the word protect the church. Kay ang church man good, diri mo good ang atong life dependent. Diri gina-bless ang atong family, diri kumbaga mauna ni ang atong spiritual home. Ang atong kung sa isda pa na di siya mabuhi kung igawa sa tubig, no? Kung ang isda kuhaon nimo sa tubig, mamatay siya. Ang pond, ang atong fish pond mo na ni ang church. Kung magawas ta sa fish pond, wala na ang atong life. So karon kung moadto ta sa fish pond nga contaminated, okay? Pasabot ang fish pond na ay siguro na namatay baboy o baka na nag-spray og chemical dito sa unahan, ang tubig contaminated na ay poison. So, ang congregation is there, okay? Naatadriga, worship ta, pero not knowing nga naanata sa gitawag compromising church. Okay? So, muna nga, gi-reduce ang God's word to the standard of this world. So, daghang church karon ha? Gamiton no na kong word daghan. Careful kay ko ani kay basi ma-judgmental ko ba? Mura kita ragi tama. Dili tanan, pero daghang church karon nga naga-operate by compromise. Okay? Kanang word nga compromise meaning mahadlok manggod sila nga mahurot ang congregation. Okay? Sa atong church, pag kinahanglan i-disfellowship, no? Naga-practice ta diri disfellowship. Pero kanang word nga disfellowship umana diha ang warning, na diha kanang instruction, na mga first offense, pag di gyud maminaw, gina-disfellowship. Even anak sa pastor, ginahimo tana diri. Ha? Mismo ang pastor, iyang i-disfellowship iyang anak. Why? Because this church, dili ni property sa pastor. Amen? Kani nga church, property ni sa Ginoo. And ang atong pastor is nagrepresent sa church. Kung unsa ang church, mauna ang pastor. Kaya managingon ni Jesus Christ nga, blind leads the blind. So na mga leader nga blind pod, nga ilang gilid, siyempre, matud pa ni Christ, mga hulog sila sa bangin. So, mauna nga, I don't know kung na mga bisita diri, na o baka, naga-observe baka diri, dili pa ka sure. Pag muadto ka sa usa ka church, musulod ka sa usa ka church, no? Siguraduhon nimo nga kaila ka sa pastor. Kay kung di ka kaila sa pastor, pag ang pastor compromise, automatically the church is compromised. Sure good na. Okay? Because the pastor is representing the church. Kung basahin mong Ephesians chapter 5, matud pa ni Paul, i-present niya ang iyang wife nga limpyo kung mubalik ang Ginoo. And kung mubalik pod ang Ginoo, ang kuhaon niya ang church. So kung ang church, no, matud pa, cleansed by the word of God. So dapat ang church is free from compromise. Though, dili man nato na siya ma-perfect, but the pastor is doing his best, tanan niya yang mahimo to protect the church. So kung ang pastor dili stricto sa sala, kung ang pastor dili muwali og sala, paminaw mo, pag ang pastor di na muwali og sala, automatically the church is compromising. Kay ang church, ang sala, kinahanglan man siya idil. Ang sala, kinahanglan man siya kanang kumbaga, kung naamay i-disfellowship sa church, ang i-disfellowship, dili ang tao. Klaro ba? Ayun yun na i-misinterpret. Kung naay gipahawa ang pastor sa church, wa sa gipahawa. Ang gipahawa, ang sala. Kay kung maghinulsol ang tao,
anytime man siya mubalik. Okay? So, akong suryahon ang disciple o suryahon sa pastor ang disciple, kung di pa ka decided sa imong gihimo, libre ka mo buhat anak pero ayaw diri sa church. Nakuha niyo? Ha? Kung di ka mo undang og drugs, di ka mo undang inom, di ka mo undang sa immoralidad, you are free to do that but not in this church. So, kumbaga, we are protecting the church. Dili na to pwede i-reduce. And kung ma-observe ninyo, no? Ako lang ginapakita sa inyo unsa ang atong church nag-operate. Kung ma-observe ninyo, dili basta-basta ang atong church magpakasal diri. No? Dili bisan kinsa mo kasal diri. Okay? Ang among girintahan nga sa among revival sa Butuan is girintahan lang nga church, dili na ko i-name, no? Gwapo kayo, pero anybody magpakasal dito bisan og buntis na. No? Though it happens gihapon sa tuan ng mga senaryo ingnana, pero ang atong gina-advise is ginapakasal nato sa gawas dayon kinahanglan ang kasulon diri katog yung disciple diri for one reason is to protect the testimony of the church para ang church dili ma-compromise. Okay? Ang atong pastor stricto kanang muuli nagkadlawon, ang manag-uyab magsakay-sakay og motor, natural gyud unsa may makuha niya sa imong kung kasab-an ka niya. Gihimo niya na kay part ka sa body and he is representing the church to God. So karon kung mingon sa nga, ay sige lang dato ba na nag-tights ba na, hinahinaya lang, dili pwede. No, dili pwede. Kasab-an, badlungon, it's because naatas sa age of compromise. Ang Christianity karon is compromise na. So, noted kayo nga ang Victory Chapel sobra ka stricto. May na lang butong stricto, no? Kaysa compromise. Okay? Balance lang po. Okay? So, ikaduha is to protect God's standard from toleration. Ginaproteksyonan ang standard sa church, no, or standard sa Ginoo nga dili siya masundan kanang word nga precedence, okay? Kanang sundugon sa uban. So once masugdan na, no, kung naay halimbawa naay ipakasal diri nga bago pa nag-attend, no, always man gyud ang gina-advise sa pastor kung gusto magpakasal diri sa church, mag-faithful sa ang imong partner. Dapat makita sa mo diri sa mga activity para kung faithful na mo sa church, then proven and tested that you are part in the body of Christ. Dili pwede nga manhila mo diri magpakasal niya mawala mo. So na lower ang standard sa Ginoo. Kumbaga dili na siya Jesus people wedding. Okay? So naay gitawag na tog toleration. Kung buhaton man na sa pastor, ang problem diha is ang musunod. So mingon na po itong musunod ron. Nga ano malagi si ano, gisugtan lagi. Okay? Sabtan ninyo? Nga ano malagi si ano, pwede lagi. Bago pa man tato diri, gikasal lagi dayon. So, muna nga, ang mahitabo, ang church mag-compromise. Kanang compromise, kanang dili unta pwede, pero sige na lang, no? Kanang word nga compromise. Okay? So, ikatulo is changing God's standard from false teaching. Kung baga, daghanang mausab sa sulod sa church, nga dili man na mauunta, dili man dapat unta ingon ana. Okay? So, daghang kayo ta ka nang gitawag na to diri nga updating, labi na sa mong pastor's meeting, nga para ang church na ay gitawag unity. Kay kung sabto nimo ang Genesis chapter 6, no? Naay judgment ang Ginoo dito sa Tower of Babel pag-abot dito sa chapter 12. For what reason? Kay kabalo ang Ginoo kung naay panaghiusa, nagi strength. So, kung ang church magkahiusa, dako kay kahimuan sa Ginoo. Okay? So, ingon ang Ginoo sa 2 Corinthians chapter ingon si Paul 2 Corinthians chapter 6 verse 17 to 18, no? Ingon si Paul sa Corinthian church, kay ang Corinthian church kanang medyo daghang kaayog mga conflict. Ingon dito si Paul, wherefore come out from among them, be ye separate, says the Lord. Touch not the unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and
you will be my sons and daughters, said God Almighty. So, ang word ni Paul is come out and be separate. Masa may point ni Paul ani? Though nagisgot ni siya mangigala sa wrong relationship, nagisgot ni siya sa gitawag natog having kanang intimate relationship with kanang opposite sa imong Ginoo. Ang word ni Paul is pahawa. It's not about the person, it's about their God. Okay? So mo na nga atong sabton mangigala no, ang mga Bible scenario unsay nahitabo during silang compromise. So daghan tag mga Bible story nga makita unsa ang effect sa ilang compromise. Okay, another. Okay. Kanang word nga deception. No. Ingon si Oxford Dictionary, no? Deception is the act of making someone believe something that is not true. The act of deceiving someone. The deception of compromise. Kanang word nga deception, murag tama, murag gwapo, pero ang ending, it's a trap. Okay? Ang yawa is trying to deceive the church. Nga ang church, it seems godly, it seems holy, no? Kumbaga, murag, ma-feel mo nga murag, mabati gini mo ang atmosphere sa Ginoo, pero it's a trap. Okay? So, ma-observe niyo sa church, no? Ma-observe niyo sa church, wala taga-allow og business talk. Okay? Walay networking diri, dili pwede ang networking diri. Kung nagplano kang mag-networking, libre ka pero gawas sa church. Okay? Kung nakay mga negosyo nga i-deal diri, kung nakay mga transaction nga i-propose diri, dili na siya pwede, no? It's not about nga murag kinsa nagitang kuyaw, kundili we are protecting the church from compromise. Okay? So, atong makita no nga ang deception is nag-appear siya nga holy, nagapakita siya nga godly, pero behind the scene someone that is not true. Kumbaga, maskara lang. So muna ang atong subject is deception of compromise, nga ang church is, gwapo kayo ang church, naka-tiles, naka-aircon, o niya kanang chandelier, o niya ang mga tao naka-well-dressed, gwapo kayo, no? Murag sa Pergamos o sa Tiatira Church, ingon ang Ginoo, wow! Pero ingon ang Ginoo, I have something to tell you. Ingon din ang Ginoo, because they compromise. Okay? So ang Ginoo is kanang mas concerned siya sa ato ang heart kaysa ato ang performance. Dili mo move. Okay, Proverbs 14:12. There's a way that appears to be right. Sa King James, there's a way that seems right. Murag tama. Okay? Pero ang end is death. Compromise has always a promising start. Sa compromise is ganahan ka mo padayon kay wa man gud siya immediate effect. Wala siya effect right away nga murag madaot ka. O niya, wala dayon siya kanang gitawag natog result nga murag makaingon kag gigabaan ka. Muna gitawag na siya seems right, appears to be right, pero ang end ana is makadaot dayon sa imuha. Okay? Compromise kills the dream or the goal, the vision of the church. Compromise always sounds good from the beginning, and compromise is kanang kumbaga ang godly values is na lower down and opens the door to all kinds of trouble, and kanang daghan kayong madamay nga life nga inosente tungod sa compromise. Okay?
Okay. Conviction is based on biblical standard. Okay. Atong tanawon ron ang emotion and conviction because emotion change, God's word never change. Na mga preacher nga ma-change ang imong emotion pero wala na siya nakasubay sa word of God. Kanang gitawag nila sugar-coated preaching. No? Sugar-coated preaching. So, emotion is a person's internal state of being involuntary physiological response. Kanang word nga physiological, mao na siya ang the law of mechanism and operation of the body. Mangihi ka, malibang ka, matulog ka, kapuyon ka, physiological ang tawagan na. So, kanang emotion is involuntary. Wala ni mo na gigusto, mo response lang siya according sa situation, based on tied to physical state and sensory data. Kung gitagaan kag sakyanan, physiologically mubati kag kalipay, no? Kung giilugan ka sa pila sa bangko, naturally masuko ka ang tawag ana emotion. So, kung ang imong pagpangalagad sa Ginoo wala na naka-base sa biblical standard, you base on emotion, that is not conviction. Kaya ang conviction, under magyapon siya sa emotion, but the difference is, conviction is a strong belief. Ang conviction magsugod sa knowledge from the Word of God. So, if you are a compromising Christian, probably you have a problem with the relationship sa Ginoo. Kaya kung nakay right relationship sa Ginoo, nakay strong conviction. Kung naka sa compromising state, probably nakay gihide nga sala, nakay gibuhat contrary to the word of God. Ang imong gihimo kanang ganing kalos, kanang kalos dinagi ka madutlan og nakagihimo nga sala o nya digi ka madutlan murabag para sa imo akasabot ra ang Ginoo ani. Ang imong compromising state is na wala ka conviction, isa sa reason nganong wala ang tao, wala na conviction ang tao kay wala na siya relationship sa Holy Spirit. Kay ang conviction comes from the Holy Spirit. Okay? Only the Holy Spirit convicts. And ang Holy Spirit nag-ooperate according to the Word of God instill sa imong mind. You know, thy word that I hid in my heart. So, na ay word sa imong heart, you are doing opposite, then na ay conviction. Okay? Muna, ingon sa 2 Corinthians 6:17, come out and be separate, kay kabalo ka nga you are in the place nga you are doing in opposite sa word of God. Example, daghan pag Christian gataya og luto. No? Daghan pa kung nibalaan Christian gataya og luto. So kung gataya kag luto, meaning wa kay conviction. So kung wa kay conviction, wa kay relationship sa word of God. Pero nakadiriron ni simba ka. Ang tawag sa imo compromising. Okay? Ang imong isa ka tail na sa Ginoo, ang imong isa ka tail na sa kalibutan. So, muna gingo dito, come out and be separate. Dapat mugawas ka diha, ayaw glib sa imong emotion, maglib ka sa imong conviction. Kung wala kay conviction, probably basid wa pa ka naluwas. Okay? O kung naluwas naman ka, then matod pa na 3 kinds of men, no? Na physical, na spiritual, dayon na carnal. Then therefore you are carnal. Kanang carnal, gaglibog pa siya kung laki ba siya o baye ba siya, no? Kumaga naapakas tunga-tunga, di pa ka-decide. Okay? So, mo na nga there are churches nga emotionally driven. Unsa man ang emotionally driven? Pag simba nimo sa church, di ko ganahan sa Victory Chapel, ganahan ko dito kay pagsulod di mo murag nasa langit, gwapo kayo ang worship, makahilak gyud ka. Emotion change. So, gwapo ka ang worship, ang mga musician, ang mga trumpeter, ang mga violin, pero paggawas nimo ang imong emotion, mubalik sa normal state.
dayon na-compromise na ang Word of God. Ang point na to diri, nisulod ka sa church, na-entertain lang ang imong emotion, pero ang standard sa Ginoo wala na instill, wala na apply sa imong life. So, posible, no? Do di man tanan. Posible nga na-entertain lang imong emotion, pero wala ka na change. So, naka diri sa church, but you are compromising. So, manin ko nga, napaghapon diri magtayag luto, napaghapon diri mag-chat-chat, no? Compromise na siya. Nakay ka-text, minyo ka, nakay ka-text, gi-entertain mo, compromise na siya. Ang uban diri, suri-suri sa mall, mo tanaw paghapog sini. Okay? So, klaruhon lang nako ni, ang sini og cellphone og TV, pareho ra na. We are not tolerating sini, not because of the sini itself, but because of the place. Kusog kayo na nga stumbling block sa mga unbeliever, makita ka nga nag-outreach, naka sa church, Christian ka, gada kag Bible, yan isud kag sini, dako kay na siya effect. No? Mura ragog sa suka o sa tuba. Ang tuba o suka, parihor man na. Parihor man na sila ingredients. Parihor na gikan sa lubi. So sa ato pare, kung musawsaw kag suka, mura di kag nag-inom og tuba. The difference is, ang suka, gihimo ni mong sawsawan. Ang tuba, gihimo ni mong pang-happy-happy si mong self, o di ba? So, it's the motive, no? And it's the place. No? Alangan po mag-inom mo, puro suka para di mo kasala. Okay? Mura na po na siya sa suka o sa tuba. Okay? So, ako lang yung gisingit ng sini, kadagan pamugong Christian compromising. Anyway, the highlights of this subject is naga-raise up tag disciple nga na righteous living. Amen? Ang atong church is discipleship. We are trying to reach you nga naatay ka nang gitawag na to kanang private life, no? Ang atong private life kay lami kay alagad sa Ginoo nga ang church is not compromising. Okay? So, gusto na ko ipahibalo sa inyo ha nga pangit kayo sa sakakristohanon nga mulantaw pagsini. Okay? Pangit kayo sa Kristohanon nga faithful kayo sa church, gataya pagluto. O nya, pangit kayo sa Kristohanon nga magtago-tago sa iyang uyab. In fact, even ang manag-uyab, wala na to ginatolerate dire nga magsakay-sakay sa motor nga sila rang duha. Bisan gani sila rang duha sa balay, ginadisiplina nato na dire. But we are trying to help them, no? We are trying to advise, ginatabangan nato, kumbaga usay gani hasta ang pagpakasal ginaasisan pa nato, ginatabangan pa nato, no? Mao ang atong church, but we are not tolerating. Okay? Dili nato pwede i-tolerate. So, naay mga church nga diri sa Davao nga nag-tolerate. Bisan gani ang mga ministers nato gina-require nato nga mag-tithes. Kay kung dili sila mag-tithes, hypocrite. No? Hypocrite. Yeah. Ang timbangan baya sa Ginoo, Matthew 6:24, no? Matthew 6:19 pod, where your treasure is, napo dito imong heart. Ang timbangan sa Ginoo, pag wala kay right relationship sa money, imposible kayo nga na kay right relationship sa Ginoo nya. Love nimo ang money. So kumbaga, if you want to serve God, kabalo ka mo hatag sa imong tithes. Okay? For that reason, nga nang atong mga tithes envelope, gina-require na to sulatan ang pangalan kay gina-avoid na to ang hypocrite sa church. No? Pero tini mong back up diha nya dili ka tither, giilad nimo ang mga tao. Okay? Dapat kita ang una nga follower. Okay ba? No? So muna nga sa mga baguhan, ang ato ang mga musikero, wise will do. Ha? Gusto lang ko ipaibalo sa inyo ha. Atong mga musician, pag malate na, kasabaan pag yun. Wa na will do, kasabaan pag yun. It's because ang atong pastor, ang atong mga leaders is nag-stand sila nga ang church dili ma-compromise. Okay? So, at least nakasabuta. Bisag unsa pa nimo kahawd, daghanang niabot diri sa church, mga professional musician, gusto mo tugtog pero pastor says, sorry. Show me your prayer life. Always gina, show me your prayer life. So, ang imong prayer life, imong attitude towards money, and ang imong relationship sa uban. It's because from the word conviction, dapat naatay conviction. So, atong lantawon si Solomon nga nag-compromise, no?
Paningkamutan na to, maapas na to ni sa atong time. So si Solomon is at one time nag-worship sa Ginoo, but at the same time, while worshiping, showing his love to God, nag-worship po siya sa laing Ginoo. Okay? So, naatay mga biblical example karon. Okay? So, kung baga, makita na to unsa ang result kung kita mag-compromise. So, sorry kaayo kung nagka-compromise ka karon, unya imo lang gitago-tago, nagi na siya price, no? Nagi na siya price. Better mo surrender ka daan. Okay ba ta diha? No? Mga musician, mga ministers, better mo surrender ka daan. Duol kang Pastor Frank o baka kay Pastor Tony. Pastor Ken, sako, Pastor, sorry kayo mo, sulti lang jud ko sa imo, inana. Ano ko pastor, pero nako'y ginahimo. Nagainom pa ko, nagainani pa ko. Why? Sa balaod, kung muangkon ka nga ikaw nagpatay, 9 years lang ang imuhang priso. Why daghang kuti? No? Why daghang kuti? 9 years lang. 7 to 9 years, depende sa degree sa panghitabo o depende sa tao nga imong napatay. Mayong gadang korte, ako'y nagpatay, kay nasuko ko, pasaylo ako. Do nangay kag pasaylo, the price is right. No? Pero kung daghan pa kag pasumangil nga tong panahon na wala ko, nya naabta nag 3 years ang imong kaso balik-balik sa korte, nya ang ending ikaw ra day gihapon. No, mura ba gihago-hago minimo, ikaw ra man day gihapon. Okay? Ang imong priso, ang imong pagkapriso is 18 years. Dugay na hinoon. No? Mo nag-ingon nga naay grace sa mga taong nagpailob ug naghinulsol. Ingon sa 1 Kings chapter 3 verse 3, Solomon showed his love for the Lord. Grabe ang mga tao naka-witness nga si Solomon nahigugma gyud sa Ginoo. Kung imong subayon ang 1 Kings chapter 3, ang Ginoo nag-appear kay Solomon twice. Ang Ginoo naghatag og dream kang Solomon. Ang Ginoo naghatag gift kang Solomon. Kumbaga, because of his father David, Solomon found favor in the eyes of the Lord. Okay? By walking according to the instruction given by his father David. So payo nga father si David, no? Si David gitudluan gid niya iyang anak si Solomon. Solomon, always good ha ng mga ginikanan. Akong imong allowance sa eskwelahan ha, mag-separate jud kag para sa Ginoo. Okay? Ingana si David, nasa instruction kang Solomon. Priority gid Solomon ang Ginoo ha. Magsimba gyud ta. Basa Domingo ayaw gyud panglaba ha. No? Basa Domingo ayaw panglimpyo ha. Basa Domingo ayaw ligog dagat ha. Kabubutan kayo si Solomon. No? Ayaw uban-uban sa imong barkada. Grabe si Solomon, obedient kay sa kay David. So, makita na to nga si Solomon na love niya ang Ginoo according sa instruction nga gihatag siyang amahan. So, nagkaroog love si Solomon sa Ginoo because somebody, yung ginikanan, nag-mentor sa iya ha. Ang problem, ingon dito, except, nay word dito, except, that he offered sacrifices and burnt incense on the high places, kay tungod si Solomon na higugma nga ang Ginoo dili pareha sa ilang Ginoo. So, ang tawag nato ana compromise. Sa 1 Kings chapter 11 verse 4 hangtod sa 11, okay? When Solomon was old. Grabe no? Ang compromise dili day na sa dayon makita nimo. Muna ang atong subject, deceptive power. Dili nimo makita sa surface pero sa ilalom nay nagapanghitabo. Kabalo ka ang naghatag baya og life sa atong destiny, everything. Dito baya sa dili makita. Ang makita baya wala baya gisel life. Ang electric fan, ang aircon, ang kuryente, ang naghatag life sa iya, gunita nimo mamatay ka, makurintihan ka. Pero nagkaroon siya life dili dito sa makita. Dili sa makita. Ang iyang tinuod nga life nasa di makita. Ang tanom, ang naghatag life nasa ilam sa yuta, di pud makita. Ang sakyanan, ang nagdala sa imong destiny, dili ang kaha, manubila, tuwa dito sa ilalom, di nimo makita. Sila ang tinuod.
Si Solomon, nangalagad siya sa Ginoo, wa siya kay balo, nga ang iya ding heart hinay-hinay na ning tipas gikan sa Ginoo tuwa na sa laing Ginoo. Wa niya makita, wa siya kabantay. Muna ingon dito sa verse 5, Solomon went after. Kung baga, ingon siguro ang ihang uyab, kung love ko nimo, kung tinuod ko nimo nga love, uban niko. Oh, so nagsugod na. Okay raman na. Total, ang Ginoo always magina sa atong heart, no? Mo magina common, no? So, inana ang nahitabo. Okay? Ingon dito sa verse 4 sa 1 Kings chapter 11, when Solomon was old, that his wives turned his heart after the Lord other gods, and his heart was not loyal to the Lord. Ang dangerous sa compromise is mawala na ang imong loyalty sa Ginoo. Amen? Ang bantayan diri pag mawala na ang imong loyalty sa Ginoo. Pag mawala na ang imong loyalty sa Ginoo, unsa man ang loyalty sa Ginoo? Once loyal ka sa usa ka butang, ang imong taste, ang iyang likes, imo ginang sundon, no? Loyal man na. But pasabot kung loyal ka, ang imong Sunday simba gyud, no? Ang imong kwarta apil gyud ang Ginoo. Ang imong baba apil gyud ang Ginoo. Imong mga barkada apil ang gyud, tanan, everything involved ang Ginoo. Pero pag mawala na gani ang loyalty, hinay-hinay na siya padulong sa word apostasy. Okay, ato nang explain ron, no? And dito sa verse 6, Solomon did evil in the sight of the Lord and did not fully follow the Lord as did his father David. Katong sa chapter 3 ganina, in love siya sa Ginoo. Klaro ba? In love ba ta sa Ginoo? In love siya sa Ginoo sa chapter 3. Pag abot sa chapter 11, makita nato nga dili na siya fully. Wala na say loyalty. Why? Because somebody nag-deceive sa iya. Ang unang nag-deceive sa iya, ang iyahang emotion. So, diri daghang nawala sa church because of that compromise. Managingon ko nga ang emotion o ang conviction di gyud pareha. So, he did evil in the sight of the Lord. Dito sa verse 8, no? Tungod sa iyahang mga babae. And nawala na iyang loyalty. Kano sama na? Dili na 1 week, dili na siya 2 weeks, no? Dili dayon siya mo effect. Dili na siya 1 year. Pag abot na siyang katigulangon, na siya sa edad, diha niya na-realize, uy, lisod na ibalik sa Ginoo. Okay? So, lastly, naata sa gitawag na tug age of apostasy. What is apostasy? Apostasy is the act of refusing to continue to follow, obey, or recognize religious faith. Ang ikaduhang meaning sa apostasy, abandonment of a previous loyalty. Ang apostasy, hinay-hinay lang nini mo ma-realize nga wala na day ka dito. Okay? So, ingon dito sa verse 9, so the Lord became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord. Si Solomon, wa nakabantay nga ang iyang Ginoo, dili na day Ginoo. Maabot ang time, pag di ta mo decide sa compromising spirit, hinay-hinay mawala na ta diri. Manaway na ta, magstorya na tagdi maayo, dayon, wa ta kabantay. Naana di ay siya, dili na mayang effect sa mo. Ingon ang Ginoo dito sa verse 11, I will surely tear the kingdom away from you and give it to your servant. So makita nato manghigala nga wa kabantay si Solomon. Mao po ni ang church. Wala kabantay ang church nga naanay apostasy, abandonment. 1 Timothy 4:1. Ayun dito sa 1 Timothy 4:1-5, moabot ang panahon may tao nga mamiya sa ilang pagtuo. Kano sa man, ayun dito sa verse 2, konsensya dili na mubati nga daw gipasuan o gibugnaw ang puthaw. Nya, ang ilahang concept nga makuha, sayop ang magminyo, but pasabot di na kinahanglan magminyo, nana sa ang church, nana sa compromise. O nya, daghan nagbawal sa pagkaon. Okay? Mo nag-ingon dito sa verse 4, no?
some will abandon the faith. So naadire, no, naglingkod, nagsimba, gitawag siya kanang Christian by culture, no? Tungod lang sa environment na Christian ka, pero dili ka Christian by encounter. Okay? So mo na nga, refuse to continue to follow o palakpakan na to. Tumbuhin nga Diyos. Amen. So manindog ta.